Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni E.B. Hugalbot. Isinare niya ang press conference ni Claire Castro sa Ministry Media. May tinanong dito tungkol sa mga birada ni Congressman Toby Chanco. At ito na hindi na napigilan ang birada, galit, resback ni Auntie Claire laban kay Congressman Toby Chanco. Ito, pakinggan natin. In response, Kong Toby Chanco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan, sino ba ang tinititigan niya? Balik natin ang tanong kay Congressman Toby Chanco. Sino po ba ang tinititigan mo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililinis nyo ang inyong mata. At mukhang inililigtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang, noong pa po, last year pa po, ito, na-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi namin niya, billions compared to billions, hindi pa sabihin kapag mas maliit ang halagang di umanong nakaw, ay huwag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Hindi po yan nararapat. Kung maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat palagpakan. Oh, at least umamin na si Auntie Claire, ha? Maliit o malaki dapat panagutan. Oh, bakit ang mga bilyones mali-maleta? Kasi si VP Sara ongoing na ang impeachment niya. Samantala ang mga katanggap ng mali-maleta dyan, wala lang, kibit balikat lang. Anong sabi? Lousy script, hindi pang award winning. Hindi nyo na maluloko ang taong bayan ngayon, Auntie Claire. Kahit hindi nyo yan pinapansin, ang taong bayan, darating panahon, more respect. Kailan? Ito na, every time may survey, lumalabas ang respect ng taong bayan. Kaya, huwag na kayong magreklamo, Auntie Claire, na every time na mababa ang rating ng inyong Pangulo, huwag nyo sabing, trabaho ng trabaho ang Pangulo. Bakit hindi nyo makita ang kanyang sinseridad ng kanyang trabaho? Eh dahil ito, yung mga isyo tungkol sa palasyo, kibat balikat hindi nyo sinasagot. Kaya hindi nyo masisi ang taong bayan na wala nang, yung mas marami sa taong bayan, wala nang tiwala. Kaya lumalabas yan sa mga survey. Palaging negative na ang rating ng inyong Pangulo, negative ang net. Huwag kayong magreklamo ng si VP Sara na inaalipos na ninyo siyang mataas. Kasi nga, ang paniniwala ng nakakarami, inaapi nyo. Hindi nyo alam, I don't know, kung nagmaang-maang kayo sa kultura ng Pinoy, kung sino yung inaapi, sino yung underdog, nandoon ang suporta. Kaya sige, ituloy nyo lang alipustahin si VP Sara. Ituloy nyo lang pagtulong-tulungan. Ituloy nyo lang dyan sa Kongreso na ipakita na parang sarswela lang ang inyong impeachment. O sinasabi ni Congressman Luistro, wala daw direktang ebidensya na magsasangkot sa Pangulo sa flood control. O parang ganon din kay Martin Romualdez, walang kaso kay Martin Romualdez dahil walang ebidensya. Kay VP Sara, wala rin silang ebidensya. Bakit tuloy-tuloy yung impeachment? Hindi man nila ibinasura. Kaya double standard of justice, sabi ng mga abogado ni VP Sara. But tuloy lang ninyo dahil kahit anong panggigipit ninyo kay VP Sara ngayon, darating ang panahon, magtutuos. Umanda kayo. Kaya tama si Toby Chanco. Hindi DDS si Toby Chanco. Ganyan din si Congressman Erice, hindi sila DDS. Ano lang yan? Taong bayan ang tinitingnan. Wala silang color sa politika. Kahit anong color mo dyan, basta hindi maganda ang ginagawa mo para sa taong bayan, lalabanan ka na nila. Toby Chanco, campaign manager noon ng alyansa, ngayon wala na. Lumalaban na sa administration sa mga masasamang palisiya. Congressman Erice, siya nang nagiging boses ng taong bayan. Kaya kahit dilawan pa siya, I do not care. Sana dadami pa ang mga kongresista katulad ni Congressman Toby Chanco, Erice, of course, ang mga Gen Z natin, nating kalimutan, Kiko Barsaga, malapit na siyang babalik. Yung suspension niya, malapit na matapos. Action na naman. Ito,
hintayin natin ang season 2 ni Congressman Libeste. I believe marami pa siyang bala na ilalabas. Kaya wag mo na kayong kakumpiyansa. Auntie Claire, yung kaso, parang ang counter-reply ni Auntie Claire Castro is humingi siya ng counter damages. I think 500 million. 110 million lang ang hinihingi ni Libeste. Yung counter reply ni counter affidavit pa ako ang nabiktima, sabi ni Claire Castro. Parang sleepless nights daw siya o anxiety. Kaya humingi siya ng 500 million damages. Walang problema yan. Di ba, bilyonaryo itong si Libeste. Kaya niyang bayaran ang mga damages. Ang problema, kung matalo si Auntie Claire, yung 110 million na damages na, mamumulubi. Maliban lang kung marami na siyang, kung ang asahan lang niya, yung sweldo niya as Yusek, 4 million a year, plus kita niyang vlogger, mahirapan. Pag matalo siya sa kaso na magdadanyos siya ng 110 million, malaking pera yan.